Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Good morning! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS Your Community Radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Oras na Zamba Sulta. At ngayon ay araw ng Lunes, Monday, Feb 26, 16 pa lang. February 16, 2026, tayo po ay lumagpas na sa kalahati para sa buwan ng Pebrero. Kami po ang inyong mga lingkod ngayong umaga sa Ramito Labing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maayong buntag, ahap, subo, marayaw, malingkat, mahinaat, pakatantan, binay pa yan. Siyempre, di ilaw nagdurungog oras na Zamba Sulta. No? Siyempre, good morning. Salamat pagi. Mapita sa mga kabarangay din natin, Char. No? Good morning sa'yo, Char. Yes, good morning, Bin. Happy Monday. Happy Same tayo Monday. naka-gray. Gray ba to? Gray ba yan? Parang brown yan kahapon. Hindi mo nalabhan, gray na lang ngayon. Parang dirty gray. Kumusta, Ayan, good morning. Bin? Good morning sa aking nanay. No? Actually, napaaga ulit yung gising, Sar, kasi tumawag early in the morning. No? So, napan tayo. Concern. Alam mo, pag tumatawag no, yung parents early in the morning, di ba? Ang daming posibilidad. Ikaw, ano agad yung thinking mo pag ganyan? Emergency. Oo, Oo, di ba? may The same. emergency. Kakabahan ka kasi lalo na pag madaling araw tumawag. Pero yun, okay naman ang ating weekend, no, na may mga long rides. Ikaw, kamusta naman? Okay naman. Normal na araw. Medyo busy tayo. Pero praise God, oo, pahinga naman tayo. May Kahapon mga kahit, poste na, ay wala pa. wala pang poste. Malayo pa tayo sa mga ganyang panaginip. Tapos yung i-compute mo yung yung gastusin, talagang malayo pala talaga. Pag kami lang talaga, malayong maaabot. Parang wala ngang maaabot kapag kami lang talaga. Doon ulit matcha-challenge yung yung faith mo sa Panginoon. Ay, alam mo, yung salita natin ngayon, related siya. Paano mo i-increase ang iyong faith sa Panginoon sa mga panahon? Ayan. Tayo ay may mga challenges. Mamaya pag-usapan Tama. po natin yan, ha? Ayan, kaya syempre, Excited, ha? oo, gusto mo magsalita na tayo Good morning muna kay Kuya Nolly Aguilar. Good to hear you again, FEBC DXAS Anchors. Ayan. Hello po, Kuya Nolly. Oo nga, na-miss ka namin nung Friday. Hindi nagparamdam si Kuya Nolly. Pag si Kuya Nolly talaga hindi magparamdam, parang nagugulat tayo. Ano nangyari pag ganyan? Good morning, Kuya May nagawa Nolly. tayong kasalanan. Baka mali na naman yung Tagalog namin na ano yung sabi mo kay Kuya Nolly last week? Anong mga pinagsasabi mo, Kuya? Di ba Ilocano yun? Ilocano ngayon. Oo. Yung gusto mo lang sabihin. Tama, yung tama. gusto mong sabihin, Kuya? Ang nasabi. Ano ba yung pinagsasabi mo, Kuya Nolly? Ayan, no. Ay, syempre, good morning din, sir, no, sa ating mga tagapakinig na nagkakape ngayon dyan sa Basilan, no, di ba, sa Isabela, sa Lamitan, sa Sulu, Tawi-Tawi, no, ayan. At balita nga natin, sir, di ba, no, may mga update tayo doon pa rin sa
pag Lubog. pagkalubog, no? Oo, Mm. ng barko. And ayun, tuloy-tuloy ang ating siyempre, no, pagsubaybay at pagmo-monitor din, 'di ba? At ayun, magandang buntag. Oo Yes. din. Good morning din sa mga nagulat sa new traffic scheme dyan sa Barangay Putik. Ay, oo, kamusta? Kamusta man ang Oo, kahapon pinag-aaralan namin kahapon yun eh. Oo. kahapon. Hindi namin masyadong ma-picture out. Gusto sana namin puntahan para ma-witness. So, Oh. kamusta naman ang flow ng traffic? Oh, kanina tuloy-tuloy naman. Oo, pero yung no left turn galing ng lungsuran, no left turn ka din no left turn ka nun kung gusto mong papuntang Divisoria. Pero nagulat Mhm. ako kanina, nag-left turn sila dito banda sa may gasolinahan. Hindi, Oo, oo, hindi na oo. ginawa. Pwede, pwede. Oo. Pero Oo. may nakalagay na doon na no left turn. So hindi ko alam kung consider ba 'yun. Kasi 'di ba, Mhm, may mhm. gasolinahan diyan sa amin. So nakita ko kanina Mm. may mga nag-left turn papuntang Divisoria. Oo, pero kung tutuusin mo, kung lalabas, kung susundin mo talaga yung kalsada diyan, 'di ba? Parang intersection din 'yan. Oo, kung lalabas ka diyan sa lungsuran, no left turn talaga 'yan. Pero dito sila, bago ka pa man makalabas ng kalsada, dito na sila sa gasolinahan nag-left turn. So titingnan pa ano pa Hmm. yung mga dapat na mga pagbabago diyan. Kasi parang nag-shortcut lang sila para maka-left turn na una doon sa area na hindi dapat mag-left turn. Ayan, mamaya po Mm. pag-uusapan natin yan ha. At may oras lamang yan. Kaya dapat alam Mm. nyo po kung may mga lakad, may mga pupuntahan kayo dyan. Ayun yung mga oras na dapat yung iwasan kung ayaw nyo nang umiko talaga. Okay, mamaya pag-usapan natin yan din. Oras natin alas 7:12 ng umaga. Samahan nyo po kami para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon, inspirasyon. Mamaya po makakasama natin ang National Nutrition Council. Pag-uusapan po natin ang National Oral Health Month for 2026. Kaya naman, no, sali kayo sa ating usapan mga kabarangay. Kung kayo may mga tanong, komento o mensahe, mag-text sa 0916-296-6625 o kaya mag-comments sa ating Facebook page sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Weather Report! Para sa ating ulat panahon, ang shear line ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Ang amihan o Northeast monsoon naman ay nakakaapekto sa extreme Northern Luzon. Ang easterlies ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Dito naman sa atin, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang iiral sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil nga yan sa easterlies. Posible ang mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagpalo ng kulog at kidlat. Ang ating temperatura ay tinatayang aabot sa 25 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius dito sa syudad ng Zamboanga. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. February 26, happy birthday sa aming isang avid listener na talaga naman pag makabisita dito, lagi kaming busog. Happy birthday, Mami Fe! Happy birthday po sa inyo. Happy birthday din kay Pastor James Paul Estrella. Hello sa lahat ng mga taga Tetuan Baptist Church. Good morning, Pastor James. Happy birthday. Happy birthday din kay John Marvin Adaro at kay Barahama. Ayan, no, happy birthday dito sa akin, sir. Ayan, si Ma'am Mipe, no, at kay Judy Iribani. Good morning. At kay Al Nasri Binsuan. Happy birthday. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat and God bless you. Salita at tanong ngayon.
Ang ating salita ngayong araw ng Lunes, when life is hard. Sa Filipino, kapag mahirap ang buhay, Na Chavacano, cuando difícil el vida. kung lisod ang kinabuhi, sa Bisaya, Ilonggo, kun mabudlay ang kinabuhi. ang mahunit ing kabuhi. Tanong natin, paano mapapalago ang iyong faith at ang inyong papuri sa Panginoon kung kayo ay nasa gitna ng mga pagsubok? Psalms 16 verse 2, I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. Mga awit, 16 verse 2, ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko. Kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Alam mo, Bino, tayong mga tao, lagi tayong may mga problema sa buhay. Laging may mga challenges. Meron nga nakaka-experience no since bata pa. Budlay na jud ilang kinabuhi, lisod na kaayo ilang kinabuhi, antod na dako sila. Difícil gayud el vida, manada maga testing, daghan problema, no, daghan mga challenges left and right. Minsan nga talaga kakatapos mo lang dito sa isa, meron na naman bago. At dito sa pagkakataong ito talagang matetest ang iyong faith. Kaya nga yung iba parang ayaw maging follower ng Panginoon kasi sabi nila ay si takeda follower del Diyos, mas manada gayud takeda el problema. Tiyan un istorya Bino dito sa ating nakuhang devotional. Merong isang pamilya na talagang physically, mentally, emotionally exhausted talaga ang nangyari sa kanila. Kasi yun yung panahon na nagkasabay-sabay lahat ng kanilang problema. Yun yung time na talagang miliding ang Panginoon na umalis na sila sa kanilang lugar. And then yun din yung time na nasira pa talaga ang kotse nila. So for 2 months daw wala silang sasakyan. Nagkataon din yung kanilang senior dog ay nagkasakit na. At yung husband niya kakaopera lang. So kung titignan mo talagang nakaka-overwhelm, nakakaranas po ba kayo dyan sa ating mga listeners na ganito? Nagsabay-sabay talaga lahat. Anak mo, asawa mo, nawalan ka ng anak, may problema ang anak mo, wala na kayo pang gasolina, Sakit. naniningil na ng utang, di ba? No, nagsabay-sabay. Pero sabi pa dito, as I prayed, sabi niya pa, God reminded me of the psalmist na kung tayo ay pupuri sa Panginoon, hindi lang pala sa panahon na maganda ang ating buhay o hindi magpupuri lang tayo dahil sa circumstances. 'Di ba may mga pagkakataon bin na pumupuri lang tayo kung maganda ang ating kalagayan. Sitwasyon. Yes, sitwasyon. Pero ang verse natin ngayon ay nagsasabi, 'di ba? Ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko. Ang kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Therefore, ang ating buhay ay hindi lang pala dapat nakadepende si cuando lang kita imbuenamente. El di aton alabanza con el Diyos, hindi lang ta depende si cuando imbuenamente lang el sitwasyon del di aton vida. Alam mo sir, no, isa sa mga na-learn ko ba sa mga bagay-bagay, kapag mahirap, ibig sabihin nagsisimula ka pa lang. Mhm. 'Di ba? Hindi pa to kabisado, no, sabi pa to kosas 'Di ba? May mga bagay na ginagawa natin na hindi natin alam. Mahirap siya sa simulan nangangapa tayo, no, nangangapa. Pero kapag alam mo na, kapag kabisado mo na, ibig sabihin, 'di ba? Na-experience mo na 'yon. Mhm. Pangalawa, 'di ba? Pangalawang experience. Ano ba yung sa this year ikaw, ano ba yung first time mo na-experience? Oo, Eto, magpatayo ng bahay, Oo, no? yung bunk house pa lang, aabot pala ng Ng aabot pala ng mga hanggang 30, yung maliit na bunk house lang. Oo. 'di ba? 'Di ba? So parang Newbie ako parang sa ganyan. Oo. Ayun. Ako naman yung first time ko ngayon is yung
bibili ng hindi naman bibili, 'no, pero magpaplano ka na, 'di ba, magkakaroon ng bagong gamit na medyo mahal nga, 'no, Mm, mahal. So, yung mm. parang mahirap siya kasi first time, oo. Pero kung tatanungin mo ako tungkol sa pagpapagawa ng bahay, ah, hindi na siya first time, hindi na rin siya Alam mo na. gaano mahirap. Ayun, puwede alam mo na paano i-manage ba. Mm. So yun yung realization ko 'no, na kapag yung may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na medyo mahirap, ibig sabihin first time pa lang natin hinaharap yan. Okay. So dahil first Oo. time, So dahil first time nahihirapan tayo. Hindi natin alam anong gagawin. But the next time na ma-experience natin yon, for the second time around, alam mo na anong gagawin mo, and that is ang unang-una talaga is lalapit ka sa Panginoon. mm. Ibig 'Di ba? sa Kasi na-realize mo nung first time na parang ang hirap pala na ako lang. 'Di ba? Alam mo yun yung gano'n. Hindi, sa mga nakikinig sa atin 'no, minsan yun yung reflection natin, actually ngayon ko lang din naisip yun, na kapag mahirap ang sitwasyon ngayon, ibig sabihin first time natin, 'no, hindi natin alam anong gagawin. But the second time around, alam mo na kasi that time na nahirapan ka, siyempre sir 'no, kapag nahihirapan ka hahanap at hahanap ka ng paraan, Mhm. paano yung gagaan. Yes, oo. And yun yung maganda 'no, along the way na kapag hanap ka ng hanap ng paraan is bibigyan ka talaga ng Panginoon, bibigyan ka ng Tuhan ng, way para makalabas doon sa sitwasyon. Ako naman, na-realize ko, no, kasi nga, yun nga, sabi mo, first time, may mga challenges, may mga problema tayo, paano mo siya i-handle, lalo na financially din talaga ang isa sa mga apektado dyan sa inyong buhay. Alam mo, I Mm. was reminded doon sa verse na nagsasabi na yung mga ibon nga hindi nila pinoproblema anong kakainin nila kasi the Lord Mm. feeds them, the Lord provides for them. So 'di ba mas valuable daw tayo sa mga hayop na ito? Hayop. Oo, so Oo. the more tayo bibigyan ng Panginoon ng ating mga needs sa ating buhay. Kaya po no, itong mga challenges na meron tayo, ito yung mga training sa atin para mas mag-increase pa ang ating faith. Kasi 'di ba kung lagi Hmm. lang ganun ang sitwasyon, walang bago, sabi nga ni Robin. Paano magi-increase ang iyong faith, ang iyong trust sa Panginoon, ang iyong papuri sa kanya? 'Di ba? What if lagi na lang maganda ang buhay mo? O what if hindi naman? Alam mo, mina-realize nga din ako, hindi ko naman ano yan, parang binabaliwala lang. Pero ito yung na-realize ko kasi meron kaming isang member sa church namin. Naalala mo yung sunog sa Zambuod? Mhm. Oo, 'di ba nagkataon na sunog sa Zambuod, sunog din dito sa may Flamingo, Upper Calarian. So yung member namin, nag-open up, sabi, actually ang nag-open up sa amin yung kapatid niya, na sabi niya pa maayo kaayo ang Ginoo kay isa ka balay na lang jud. Sila na daw talaga ang madadamay sa sunog. Nadadamay. O sabi ko, ang galing ng Panginoon. Sabi ko, mabuti talaga ang Panginoon. Then alam mo anong biglang nag-pop out sa mind ko? So Mhm. pag nasunog ba ang bahay natin, hindi na mabuti ang Panginoon. Parang yun din yung, alam mo yun, parang yun din ang na-realize ko. Tapos shinare ko nga yan sa husband ko. Sabi ko, may ganong hindi ko alam kung rebuke ba ang matatawag sa akin. Kasi 'di ba? So pag nawala ba ito sa atin? Pag tinanggal ba ito ng Panginoon sa atin? Pag inalaw niya ba ito mangyari sa atin? Hindi na ba siya mabuti? Yun yung na-realize ko talaga that time. So hindi na ba tayo masaya? Wala na bang peace? Mhm. Wala na bang trust? Wala na bang praises? Wala na bang thanksgiving na gagawin kasi hindi nga naging favorable sa atin. So, something to ponder, no? So, hindi ibig sabihin may inalaw, hindi na siya mabuti. Laging Mm. mabuti ang Panginoon. Kaya dapat lagi tayong magpasalamat. Oo, yun tama yun 'no, na sa alam mo yun, sa high times lang ba, sa highlights lang ba, paano yung sa low light 'no, paano yung yun nga, may kanta ako na gusto ko pakinggan, eh. Etong kanta na 'to dumating 'to during,
ano 'to, during may mga problema, 'di Mm. ba? Ang title niya is Anyway. Mhm, No, mhm. so sabi nga do'n, highlights ah, or down low, no, I still praise you anyway. Parang gano'n ba, no? Mhm. Wala siya sa sitwasyon, wala siya sa panahon, no? Do'n lang talaga, 'yun lang siya, knowing na, sabi nga do'n, no, alam mo yung sabi do'n, I have no good thing, no? Yeah, minsan ako sa 'yun, eh. Yun yung isa sa mga linyahan na lagi kong iniisip na, sino lang ba naman ako, 'di ba? Parang sino lang ba naman ako na, ah, binigyan ng favor to mabuhay sa araw na 'to. Sa araw lang na 'to, 'di ba? Daily bread, so parang gano'n. So, kaya, ah, the same 'no, yung gano'n na wala siya sa panahon. Oo, still 'no, pupurihin ang Panginoon. Mhm. Sana po dumating na tayo sa point na, ano man, lalo na 'pag wala naman tayong ginawang masama, then may biglaang katulad na situation ka lang ni Job na 'di ba inalaw lang talaga ng Panginoon kasi gusto ipakita ng Panginoon sa kaaway niya na, "Yang anak ko kahit anong gawin mo diyan, magpupuri pa rin yan sa akin." So, hopefully nasa sitwasyon na tayo na hindi na tayo kinakabahan. O yung kahit nagulat ka, "Ha? Yan yun? Yan yung presyo?" Pero within your heart, alam mo sa deep in your heart may peace. Oo, nandiyan, oo, Mhm. parang gusto kong alam mo kagabi nga nung nagbibilang na kami labor, ay labor pa lang, parang ito na yung uutangin pa lang namin, parang pero nagulat ako, pero meron sa heart yung ang laki ng peace. Tapos hinahanap ko yung Mm. struggle ng pagiging, ano yung, kana ba mabalaka jud ka, pero parang hindi ko talaga makita sa pabanda, asa ba ko banda magbalaka kasi nga na-realize ko, oo nga naman, kung kami lang naman din talaga, wala naman din talaga kaming maaabot. Kasi sabi ko, i-surrender na natin yan sa Panginoon. 'Di ba? Kung kami lang, hanggang mamatay na lang siguro talaga, hindi namin maaabot yung ganyang pera. Kaya bakit pa magwo-worry? So hopefully no nakarating na tayo sa ganyang level ng ating Stage. oo, ng ating faith. Kasi ikaw yung mamomroblema, "Nasaan yung ano ko, yung worries ko? Ba't hindi ko Mhm. makapa? Bakit hindi ko maramdaman?" Oo. So, muli, sa ating mga tagapakinig ang ating tanong, paano niyo po mapapalago ang inyong faith, ang inyong praises, ang inyong pasasalamat sa Panginoon kung kayo ay nasa gitna ng mga pagsubok? Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Isang grade 12 student mula sa Labrador, Pangasinan nagsauli ng napulot na wallet. Sa panahon na mahal ang bilihin ay tila isang malaking inconvenience ang mawalan ng wallet. Kaya natutuwang isipin kung naibabalik ito sa may-ari. Katulad na lamang ng kwentong ito mula sa bayan nga ng Labrador sa Pangasinan. Isinauli po kasi ng isang grade 12 student na si Rene Cubing ang napulot niyang pitaka. Sa ulat ng Labrador Police, nakita ni Rene ang wallet sa harang Labrador National High School. Nananawagan naman ang pulisya na maaaring maklaim ang naiwang wallet sa kanilang tanggapan at kung saan mga kaagapay, nakakatuwang isipin nga na nananatili pa rin ang katapatan sa ating mga kababayan. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, komprontasyon ng security guard at kabataang siklista na hantong sa pisikalan. Empathy. Yan ang isa sa mga aspektong na naaalala naming binigyang diin sa aming retreat ilang taon na ang nakalipas at mahalagang ipakita natin sa mga nakaaalitan natin.
Ayan, no? Ito, kabataan din. Ito ay matapos pisikalan ang dalawang security guard at isang menor de edad. Sa naturang insidente, pinatigil ang menor de edad sa pagbibisikleta sa Pasig River, Espalande. Ngunit nang hindi sumunod ang bata ay nagpatuloy pa rin, ay nahantong sa pisikalan ang sanay pananaway lamang. Nag-viral ang video ng insidente na agad tinugunan ng Intramuros Administration at Manila City Government. Dahil sa nangyaring pisikalan ay agad ipinaalis sa trabaho ng Intramuros Administration ang dalawang gwardya. Habang si Manila Mayor Francisco Dumagoso ipinag-utos ang investigasyon sa insidente. Mga kaagapay, kailangan nating maunawaan na hindi maitataman ng isang mali ang pagkakamali. Ipinagbabawal man ang pagbibisikleta sa Pasig River, Espalande, ngunit hindi angkop ang pagiging pisikal o marahas ng mga nagbabantay sa naturang pasyalan. Isa itong paalala sa ating mga kabaro sa security sector. Dagdagan pa natin ang ating pasensya sa ating mga bumibisita sa ating binabantayang mga lugar. Ayan, kaya kailanman hindi talaga maitatama ng isang mali ang pagkakamali. 'Di ba? Nagkamali na nga. Oo, tapos dadagdagan mo pa ng ibang pagkakamali. So, wala talaga. Puro na lang pagkakamali yan. Ang ending, itatama ka niyan. So, paano minsan yung pagtatama sa atin? Masakit. Mawawalan tayo ng trabaho, may relationship na pwedeng maputol, merong trust na pwedeng mawala. 'Di ba? Kasi nga, imbes na itinama mo yun, tama na sana na nanaway ka, 'di ba? Pero nung ginamitan mo na ng lakas mo, tapos bata pa 'yan, talagang ikaw na ang matatamaan. Mga anong edad ba to, sir? Oo, anong sabi ba dito sa ating Wala naman, no? oo, pero Yun sabi nga. yung bata dito, 'di ba? Yung sinabi menor de edad. Oh, so ayan. Oo, siguro consider na natin na 17 below 'yan, 18 below 'yan. Oo, so talagang pag minor de edad, yung child protection 'yan malakas, matindi. Kahit ikaw pa yung tama, wala talagang magsisimpatsa sa iyo. 'Di ba? Kapag mali ang ginamit mong pamamaraan ng pagtama. So ganun din, no? Kaya minsan mahirap maging magulang, maipasok ko lang. May gusto tayong gawing pagtatama sa ating mga anak, pero kung ginawa natin ito sa maling paraan, wala tayong naitatama sa sitwasyong iyon. 'Di ba? Mako-confuse lang ang bata at pwede niya lang ma-understand, pwede palang ganito. Kasi siya nga, si mama nga, si papa nga. So muli, kailanman hindi natin pwedeng itama ang isang pagkakamali kung gagamitin tayo ng isang maling pamamaraan. Yan ang ating maitama ang mali at ang ating mabati ang mabuti. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:33 ng umaga. At para po sa ating mga balita, lalo na bin sa update natin, no, sa mga missing passengers ng MV Tricia Christine 3, at kung saan nga tayo ay nagpapasalamat bin kasi tuloy-tuloy pa rin talaga ang pagsasakripisyo ng ating mga personnel ng Philippine Coast Guard, no, yung alam mo yung every day or every other day lulusong ka, bababa ka sa tubig dagat na pwede rin ikaw ay maging may risk kumbaga, pero for sure yung feeling siguro din ng PCG, no, na every time na pupunta sila sa baba sa barko may nakukuhang mga missing passenger, kasi alam mo yun, ang laking tulong nung para magkaroon ng closure ang pamilya. At dahil nga po dyan, no, ito po ang update, umakyat na nga sa 57 ang kabuang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa paglubog ng nasabing barko, ang MV Tricia Christine 3. Matapos ma-recover ng mga technical wreck diver ng Philippine Coast Guard o PCG ang tatlo pang bangkay kahapon, Pebrero 15.
kung saan dalawa po dito ay babae. Ang isa ay nakasuot ng terno na pajama set na kulay green, habang ang isa naman ay nakabalot sa malong, yung orange-black combination. Isa din sa mga na-recover ay isang lalaki. Nakasuot naman ito ng navy blue na coverall at may suot na relong Titan. Bago ito, na-recover din araw ng mga puso nung Sabado ito, Pebrero 14. Na-recover din nila ito matapos sumailalim ang mga diver sa hyperbaric oxygen therapy muna para sa kanilang kaligtasan mula sa 16 na araw na tuloy-tuloy na pagsisid. So after nilang magsagawa muna ng hyperbaric oxygen therapy, tsaka na sila umuli lumusong sa dagat. So sa kasulukuyan, nung weekend, ibig sabihin 4 ang lahat ng na-recover, Saturday, Sunday. So nananatiling nasa 22 individuals pa. Ito po ay according sa report ng PCG. Pero ito nalaman natin na si Attorney Aquino sa GHIL ay may iba ring number of missing passengers ang nakalista sa kanya. So according sa kanya, nasa 29 iyon. Pero nakita natin doon ng isang pangalan nga na na-recover nung Saturday. So kasalukuyan, nananatiling nasa 22 individuals pa o missing passengers nga ang hinahanap mga ngayon, at habang nananatili naman sa 293 ang bilang ng mga naitalang survivors. Ang mga datos na ito ay bunga ng joint validation ng PCG, PNP, SOCO at CDRRMO, at kung saan naman ang barko na pag-aari ng Allison Shipping Lines ay lumubog nga noong Enero 26 sa bahagi ng Balok-Balok Island. Tiniyak ng PCG ang patuloy na operasyon hanggang sa matagpuan ang lahat ng nawawala at makamit ang hustisya para sa mga biktima. Zambasulta Balita. Inilala ng Philippine Coast Guard ang nakitang bangkay sa wreck site ng MV Tricia Christine 3 noong araw ng Sabado na si Staff Sergeant Windel Sabuyas Jr. ng Philippine Army. Nakilala ang biktima dahil sa nakitang ID at baril nito sa katawan. Ayon sa mga saksi, sa mga naunang sandali ng kaguluhan sakay ng barko, pinili umano ni Sergeant Sabuyas na unahin ang kaligtasan ng iba kaysa sa sarili. Personal na iniabot ni Major General Leonardo I. Peña, Commander ng 11th Infantry Alactan Division at Joint Task Force Orion, ang watawat ng Pilipinas at ang parangal kay Ginang Jeneline si Sabuyas, ang asawa ng pumanaw na sundalo. Ang Bronze Cross Medal ay iginagawad sa mga miyembro ng Sandatang Lakas o Sandatahang Lakas para sa pambihirang kabayanihan at pagtulong na hindi kinakasangkutan ng pakikipaglaban sa kaaway. Zambasulta Balita. Sa ibang balita, gustong ipaban ni Sulu Vice Governor Abdusakur Tan ang lahat ng sasakyang pandagat ng Allison Shipping Line sa buong lalawigan ng Sulu kasunod ng trahedya ng paglubog ng MV Tricia Christine 3 noong Enero 26 sa Basilan. Sa isang pagdinig sa Kamara noong Pebrero 12 na pinamunuan ni Committee on Transportation Chairman Franz Pumaren, iginiit ni Tan na hindi sapat ang suspension lamang sa nasabing kumpanya at mga barko nito. Nananawagan siya na tuluyang bawiin o i-revoke ang lisensya ng nasabing shipping firm dahil sa napatunayang kapabayaan sa insidente. Binigyan diin ng Vice Gobernador na kung hindi matatanggalan ng permit ang kumpanya, ay ipapaban niya ang mga barko ng Allison sa Sulu. Ito ay upang hindi mapalitan o mapilitan sumakay ang mga residente nito at muli na naman mapahamak at malagay sa panganib. Zambasulta Balita. Ligtas na na-rescue ng Philippine Coast Guard ang dalawang mangingisda matapos tumaob ang kanilang bangka dahil sa malalaking alon sa karagatan ng Lantawan, Basilan kahapon.
Namataan ng mga biktima ng dumaraang sasakyang pandagat na MLC Dayang matapos silang inanod ng halos 2 oras. Agad itong nakipag-ugnayan sa BRP Melchora Aquino na nagpadala ng rigid hull o rigid hull inflatable boat katuwang ang PD RRMO Basilan upang isagawa ang rescue operation. Dinala ang mga mangingisda sa isang sea ambulance kung saan sila nilapatan ng paunang lunas bago ibinigay sa kustodiya ng Coast Guard Substation Lantawan. Sa kasalukuyan, nasa stable na kondisyon ang dalawang mangingisda habang muling nagpaalala ang PCG sa publiko na mag-ingat sa paglalayag lalo na sa gitna ng masamang panahon. Zambasulta Balita. Samantala, formal nang binuksan muli ng DABFAR ang ika-16 na season ng pangingisda ng sardinas sa Zamboanga Peninsula. Kahapon lamang po ito at ginawa ito sa pamamagitan ng isang aktibidad sa Permex Compound Ayala dito sa lungsod ng Zamboanga. Ang muling pagpapahintulot sa operasyon ay hudyat ng pagtatapos ng 3 buwan na close season na nagsimula noong Nobyembre upang bigyang daan ang pagpaparami ng mga isda sa East Sulu Sea, Basilan Strait at Sibugay Bay. Ayon kay BFAR Regional Director Al Zat Kunting, inaasahan ang muling pagsigla ng lokal na ekonomiya, pagdami ng supply sa mga processing plant at pagbabalik trabaho ng libo-libong mangingisda at manggagawa sa rehiyon. Binigyan din ng ahensya ang kahalagahan ng mahigpit na pagsunod sa mga regulasyon sa pangingisda upang matiyak ang sapat na pagkain at likas yaman para sa mga kasunod o sa mga susunod na henerasyon. Zambasulta Balita. Extended hanggang February 20 or Pebrero 20 ang pagpapabakuna ng measles rubella supplemental immunization activity para sa mga 6 hanggang 59 na buwan or 6 to 59 months old. Ito ang anunsyo ng Department of Health kamakailan. Layunin nito na maabot ang 95% target vaccination para sa mga bata sa Zamboanga City. Sa kasalukuyan, nakapagtala ang lungsod ng 87.53% accomplishment rate na pangatlo sa pinakamataas sa buong Zamboanga Peninsula matapos ang 4 na linggong kampanya. Bagamat mataas ang bilang na ito, binigyang diin ng mga otoridad na kailangang maabot ang 95% benchmark upang epektibong maiwasan ang anumang outbreak ng tigdas at rubella. Tututukan ng City Health Office ang mga barangay na may mababang bilang ng mga nabakunahan, kabilang ang Tubungan, Limaong, Santa Maria, Tetuan, Tumulatab, Pasunangka, Sanggali, Giwan, Kabatangan, Tumitos, Kuruan, Mangguso, Tigbalabag at Tumaga. Magpapatuloy ang mga vaccination team sa kanilang house-to-house na pagbabakuna at pinaigting na kampanya sa impormasyon sa tulong ng mga opisyal ng barangay. Tiniyak naman ni Mayor Olaso ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa inisyatibong ito upang masigurong lahat ng kwalipikadong bata ay mabigyan ng proteksyon matapos ang extension period. Zambasulta Balita. At eto na nga, pag-usapan natin yung bagong experimental traffic scheme na ini-implement na today, February 16, dyan sa Putik, Lunzuran Road. Ito po ay may mga oras din, gaya ng mga traffic scheme na ating na-experience sa ibang mga barangay, no? Dyan sa may Putik, Lunzuran Road, yan po yung parang intersection natin, pero hindi mo talaga matawag na intersection kay subdivision naman yung kabila. Yan yung yung may papuntang Banghouse na Tumaga, yung papuntang Lunsuran, papuntang Pueblo at papuntang Divisoria. So, yung laging may traffic enforcer dyan. Meron po tayong oras ng bagong
experimental traffic scheme. Actually, ito ay kahapon lamang ipinasa sa amin sa group chat ng mga media at right away no ay implemented today. At nakita nga natin kahapon may mga nakapaskil na ng mga signages na no left turn, no right turn. So, ganito po ha, starting today, may oras po ng bawal ng pag left turn at pag right turn from 6 a.m. to 9 a.m. Okay? 6 a.m. to 9 a.m. Ang sunod niyan na bawal mag left turn and right turn ay 4 p.m. to 8 p.m. Ngayon, kailan ba o saan ba pwedeng hindi pwedeng mag left turn, hindi pwedeng mag right turn? Okay, umpisahan po natin dito banda sa lunzuran. Kung galing ka ng lunzuran at lalabas ka na sa lunzuran, 'di ba? Pwedeng umikot ka papuntang Divisoria, pwede diretso ka para Pueblo, pwede din para Banghaus. Okay. Pagdating po dyan ng 6 a.m. to 9 a.m., lahat ng mga four-wheeled vehicles, 4 reda, dito yung transportasyon, dito yung behikulo, kung galing ka ng lungsuran, bawal ka pong bumaba papuntang Banghaus Putik Road. Okay? Kasi mas kilala kasi dyan sa amin ang Banghaus. So, bawal po dyan bumaba. Si galing ka ng si Estaba to Lunsuran, bawal man right turn pa Abahada Ali para Tumaga Putik Road. Okay? Yan po yung isa sa mga four-wheeled vehicles. Ngayon, galing ka ulit Lunsuran, bawal ka lumabas umikot para anda to Divisoria. Pero amo yung kaldanante taablay, amirayo, aki sila na gasolinahan tan left turn. Okay? So, hindi ko alam kung anong magiging management niya ng ating traffic enforcer. So again, si Estaba to Lunsuran from 6 a.m. to 9 a.m. Bawal to Abaha para Banghaus, bawal tamin to Bira para na Divisoria. Ang pwede mo lang gawin, straight para Pueblo. Okay. Na-imagine po ba natin yan? Ngayon, kung galing ka naman ng Banghaus, galing ka ng Putik, Abahadalas, Sabato Tumaga para Putik Tumanlusot, bawal to entra para na lunsuran. Okay? Bawal entra para lunsuran. Ha? Galing po kayo ng Banghaus, galing kayo ng Putik Tumaga Road, bawal po kayo mag left turn papuntang lunsuran. Okay? Ngayon naman, ang pang-apat, kung galing kayo ng city proper, kaya to anda para Banghaus, kaya baka de Tumaga to, bawal tamin tupasan sina Ora Ali. Okay? No left turn para Ali. Pwede lang to entra lunsuran, pwede to mandiretso para Divisoria. Kaya sa mga oras na yan, mag-iisip ka na kung paano ka makakarating doon sa area na gusto mo kasi nga may mga no left turn, no right turn po tayo. Okay? Naintindihan po ba natin? For more information, puntahan po ang City Government of Zamboanga official Facebook page. Nandoon din nakalagay no ang kanilang mas maintindihan mo yung mga no left turn, no right turn kapag nakita mo rin yung picture nila doon. Okay? Oras natin mga kaibigan, alas 7:48 ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Mag-break tayo sandali pero huwag kayong bibitaw sa ating pagbabalik. Makakasama po natin ang National Nutrition Council. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa National Oral Health Month. At bago po yan lahat po pala ng oil price natin ay naka-increase starting tomorrow. So, yan yung mga dapat alam natin para ngayon pa lang magpa-full tank na tayo. Magbabalik, syempre ang ating programa. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras na Zamba Sulta. Dito lang sa 1116 DXAS. Radyo, Komunidad. Oras na Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. Hindi lang mga Pinoy ang naaabot ng ating broadcast.
Kwento ng isang apo mula Vietnam ang maririnig natin ngayon. Ang kanyang lola ay naabot at na-touch ng ating shortwave broadcast. Nakilala ko si Yun Tan Tuan or Barnabas sa kanyang English name noong Missions Month Fair sa Union Church of Manila, my home church. Vietnamese student siya ng ethnic program sa IGSL. Full-time missionary din ng Go School Vietnam na umaabot at nag-e-equip sa mga underprivileged youth na maging Christ-centered leader. The gospel seed come to my family when my grandma is around the year of 1970, after 1975, after the communists take control of the whole country, and sharing the gospel and doing evangelism is still strictly prohibited in the country, and no one can go out to share the gospel at that time. A very strange signal with unusual news. Ganyan ang description ng kanyang lola nung unang marinig ang broadcast. Ito ang naging daan para ma-introduce siya sa mabuting balita. And later on, my grandma become a believer, and we found out that the news come from that radio channel is broadcasted from the Philippines. Ang gospel broadcast ay isang buto na naitanim sa kanyang puso. Hindi man agad naging believer ang kanyang lola through listening, lumago ang kanyang faith nang makasama ang iba pang mga believer. And she remember like, oh, I heard this one before, this news before. And after that, she get involved into the local church. And the local church flourish her faith in Christ. Many Vietnamese people got saved through the radio at that time. Like many tribe and Vietnamese people in general. Naaalala ni Barnabas kung paano naging faithful ang kanyang lola. Nagbabasa siya ng Bible at umaawit ng hymns sa kanilang bahay. Para sa kanyang parents noon, label o title lang ang Christianity. Ang steadfast faith ng kanyang lola ang naging dahilan para magbunga ang kanilang paniniwala. Ginabayan niya ang pamilya toward a genuine relationship with Jesus Christ. Indeed, God's work can reach well beyond such small beginnings. Sa Pilipinas, higit 40 ethnic languages ang inaabot ng ating shortwave broadcast. Ang ilan sa mga ito ay targeted sa Vietnam. Ang bawat broadcast ay parang buto na itinatanim sa puso ng bawat listener. At ang mga tumatanggap sa pananampalataya ay makakapagtanim na rin sa iba. Gaya ng nangyari sa pamilya ni Barnabas. Sa kabila man ng persecution and political restrictions, we take heart, for Jesus has overcome the world. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verses 6 to 7, ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat Siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi man natin makita ang growth immediately, but when we faithfully sow God's Word, we can be sure that it will accomplish what He pleases and will prosper where He sends it. Mission natin na gumawa pa ng mga programa na puno ng gospel seed na aabot sa loob at labas ng bansa. Kung aming mga programa ay nakatulong sa growth ng inyong faith, we'd love to hear your story. I-message mo kami sa FEBC Philippines Facebook page o mag-email sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcast and bring hope to more people, please visit febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis,
walang poproblemahin at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station at dahil nga sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, hanggang ngayon po ay tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Pag-usapan natin. Ngayong third Monday, para po sa buwan ng Pebrero, muli po natin makakasama ang ating favorite na National Nutrition Council kung saan pag-uusapan po natin ang tungkol naman sa 2026 National Oral Health Month. Ano nga ba ito? At ano ang kahalagahan nito? At paano natin mapapanatili na tayo ay malusog pagdating sa ating oral? Nakasama po natin ang ating guest, ang ating laging kasama dito sa ating programa, Nutrition Officer 2, Ma'am Rowens Zorilla. Ma'am, good morning. Welcome po sa ating program. Hello po, good morning po sa lahat. Andito na naman po tayo, no? Magbibigay na naman po tayo ng health and nutrition information. Ako po ulit, si Rowan Zorilla, Nutrition Officer 2 from the National Nutrition Council Region 9. Ayan. At pag-uusapan nga po natin itong tungkol sa ating oral health condition, no? Ang ating team for 2026 ay Tara Na, Cleaning at Fluoride. San ka pa? Ma'am, ano po ba ang significance nito, ma'am? Ano po ba ang kahalagahan ng ating National Oral Health Month? So, during po nung ating annual celebration po ito, no? Or annual na paggugunita po dun sa ating oral health. National Oral Health Month highlights po yung importance ng keep po natin ng ating mga ngipin, hindi lang po ngipin, kundi yung mga gums po natin na maging healthy po sila through regular dental care. So, yung tema po ngayon, no, encourages us Filipinos to get professional cleaning and fluoride treatments. So, importante po ito para po maiwasan po natin yung mga
tooth decay and para ma-strengthen po natin yung enamel. So, of course po, no, kapag pag ang mouth po natin ay healthy, no, it helps people eat well, it helps us speak clearly and live a better quality of life. Kaya napaka-importante po talaga na magpapa-cleaning po tayo and nagpapalagay po ng fluoride, lalo na po sa mga bata po natin. Ayan. At pinag-uusapan po natin ito kasi may connection po ito sa ating katawan, no? Sa ating proper nutrition. Paano po ba yung good oral health nakakapag-connect, Ma'am Rowens, pagdating sa proper nutrition? So, yung good oral health po kasi, it enables us para magkaroon po tayo ng komportableng pag-chew sa pagkain and of course, nakakatulong din po ito sa proper digestion of food. So, kapag alam naman po natin, no, pag yung teeth po natin and yung gums po natin are healthy, no, people can eat a variety of nutritious foods. So, kahit anong pagkain, kaya po natin kainin, lalo na po yung mga nutritious foods like yung mga vegetables, fruits, yung mga fish natin and meat. So, syempre din po, pag masakit po yung ngipin natin, wala po tayong ganang kumain. No? Kaya napaka-importante po talaga na healthy po yung ating oral health para po makakain po tayo ng mga nutritious foods na ng mga nabanggit ko po, no? Yung mga vegetables, kasi may mga vegetables po tayo minsan or mga fruits na matitigas. So, hindi mo siya makagat, no? Hindi mo siya makagat kung sumasakit yung ngipin mo. So, lahat po ito, no, ay napaka-importante po for balanced nutrition. So, itong lahat na ito, this improves po yung pag-absorb po ng ating nutrients and nakakatulong din po sa ating katawan para po mag-grow and para mag-stay strong po yung ating body. Na-imagine ko tuloy yung mga bata natin. Paano na lang pag hindi maganda ang kanilang ngipin, sabi nga natin may tooth decay, 'di ba, may problem, hindi na nga masyado sa gulay, may ganitong challenges pa sa kanilang mouth, the more tayo mahihirapan na magkaroon po sila ng magandang kalusugan. Yes, tama po kayo, Ma'am Sar. Actually, ang tooth decay po ay parang common po siya sa Filipinos actually kasi kumbaga konti lamang po yung nagpapa-dental check-up or konti lamang po yung nagpapa-cleaning. Kaya nga po ine-encourage po natin yung lahat po, especially po yung mga bata po natin na magpalinis ng ngipin, cleaning, and then maglagay din po ng fluoride para maprotektahan po yung ating enamel. Para iwas po ng tooth decay. Tama po. Actually, naalala ko nga, may isang guest ako dito from ZCMC, no? Siya ay isang doctor dentist. Naalala ko, nabanggit niya as young as 2, 3 or 4 years old, dapat pala nagpapa-check up na ng ngipin. Kasi di ba tayo, nagpapa-check up lang po tayo kung kailan lang may masakit sa ating ngipin or kung kailan tutubuan ng wisdom tooth na hindi paakyat ang pagtubo, pag ganito ang pagtubo. Pero bata pa lang pala po, no? Kailangan na magpa-check up kasi may connection din talaga siya sa ating good body condition. Yes po, tama po kayo, Ma'am Sar. Kasi syempre po, no, kapag start na po na kumakain yung bata ng kanin or ng mga sweets, yan po kasi yung mga kumaga, pag hindi po natin natutoothbrush, nag-lead po to tooth decay. Lalo na po pag, of course, may bacteria, and then, parang kumbaga, yun po kasi yung pagkain ng bacteria sa mouth. So, yung mga sweets, lalo na po yung mga bata, no, mahilig po sa mga sweets. So, kaya prone po sila sa mga tooth decay. Kasi depende din po kasi ito sa mga magulang po nila, no? Yung mga parents po ng mga kabataan natin. Ano ba yung mga binibigay nila sa mga bata? So, dyan, makikita nyo po kung ano po yung, tingnan nyo lang po yung ngipin ng mga bata na yan, no? Makikita nyo na po, ay, eto yung palagi niyang kinakain. Mahilig sa sweets to. Kasi makikita mo sa ngipin na nasisira-sira na, no? Lalo na po yung mga bata na nag-aaral po, Ma'am Sar, no, napakalaking epekto po ito kasi kumbaga, syempre pag sumasakit yung ngipin po natin, no, nakaka-apekto din po ito sa ulo natin. Sumasakit din po yung ulo natin, no. So, tendency po, no, mag-a-absent po yung bata. So, of course, bababa din po yung grades niya sa school. So, napakalaking epekto po, no, not just po sa overall health ng bata, kundi po sa school performance po nila. At dito nga, no, yung poor oral hygiene, talagang may directly connection siya sa malnutrition.
Yes po. So kapag meron pong tooth decay or kumbaga sumasakit po yung mga gums natin or kumbaga meron din pong mga kulang na ngipin, no, due to poor dental care. So actually po, ang sinasabi nga po nila, no, mahal po pala yung gamot, no? Mahal magpagamot, mas mura yung preventive care. So why not po, no, alagaan natin yung ngipin natin kasi napakamahal po ng dental care, yung mga cost ng dental care, mahal po eh. Kaya hindi po siya, kumbaga, hindi po afford ng karamihan po sa atin na mga Pinoy po, no? Kaya po, mas pinipili na lang po nila na wag magpa-check up. So, yun po, no, yung tooth decay, yung gum pain, yung missing tooth, no? Um, kumbaga, hindi po yung chewing po natin it becomes painful or difficult po no kapag kulang po yung ngipin natin or kung may masakit po no. So ang mangyayari po kasi niyan eh hindi na po tayo kakain no kasi syempre po masakit po yung ngipin so hindi na lang kakain kasi matigas po yung pag-chew no and instead po na kakain po tayo ng soft. Often po yung kinakain po natin yung mga less nutritious foods like high in sugar. Ay sige, ano na lang ako, mag-juice na lang ako or something, mag-milk tea, ano ba yan, coffee, ganyan. Ayan na lang po yung kumaga yung choices natin po, no? Para po ano po yung pain, mais yung pain natin. So over time po, no, this limited food intake and poor nutrient absorption can contribute to malnutrition. Kasi po wala na po tayong na-intake na nutrients na doon po sa mga totoong pagkain po na dapat po kinakain po natin, yung mga nutritious foods po na kinakain po dapat natin, especially po sa mga children po natin and older adults. So, kaya po yan, nag-lead po to malnutrition. Kumbaga, yan po yung connection ng ating oral health to malnutrition. Kaya napaka-importante po talaga na hangga't maaga pa po, lalo na po sa mga bata. Tayo po kasi nagtuturo, no? Nagtuturo sa ating mga kabataan o sa mga toddlers natin paano ba mag-brush ng teeth. So dapat tayo pa lang po, tayo din po na adults ay alam din po natin kung paano para maituro po natin ng maayos to sa mga bata. Kumbaga, kada-develop naman po kasi yan eh. Para hanggang paglaki po ng bata, madadala niya po yung ganun na proper oral hygiene. Alam niyo po, Ma'am Rowens, naalala ko lang po. Gusto ko pong i-share kasi nangyari po talaga ito sa cousin-in-law ko. Pinabayaan yung mga bulok sa ngipin. Alam niyo po, one time, bigla na lang siya nagsi-seizure. So, pina-check up sa pinakamalapit na hospital dyan sa amin sa East Coast. Alam niyo po yung nalaman na nagkaroon po siya ng hindi ako sure no kung bukol ba sa ulo pero dahil po yun sa bulok ng ngipin. Yung infection umakyat papuntang brain kasi 'di ba ang teeth natin ay malapit sa brain at malapit sa heart. Kahit nga po ako po na heart patient, yan talaga ang bawal sa akin na magkaroon ng bulok ng ngipin kasi ang infection, pwede ang bacteria diretso sa aking heart at pwede nga talaga magdala ng threat. So yun din po yung nangyari sa pinsan ko, hindi sa heart pero dumiretso naman po sa kanyang ulo. Parang hindi ko bukol ba ata yun nag-cause ng kanyang seizure kaya binigyan po siya agad ng malaking matataas na dosage ng gamot para po kasi kaya pang ng gamot para ikupos ba ang bukol na meron siya sa kanyang ulo dahil nga sa bulok ng ngipin. So, ganun po pala ang epekto din nung pag pinabayaan lang. Yes, Ma'am Sar. Opo. Kasi, syempre po, no, pag hindi po natin na-treat yung tooth decay, pero I'm not a dentist po, no? Disclaimer lang. Pero yung alam ko po, no, pag hindi po natin na-treat yung tooth decay, so, of course, yung infection, lalo na pag may mga abscess na, parang rare cases lang naman siguro po, no? Hindi naman po always, so wag po tayo masyadong matakot. Yung bacteria po, dumadaloy po yan sa bloodstream. Siguro po yan po umabot po sa ulo, no? Kaya naapektuhan po yung ulo po ng cousin niyo po ba yun, ma'am? Yes po, cousin-in-law ko. Opo.
So parang minsan po naglilid din po yan siya sa mga meningitis, sepsis, mga Oo, ganyan po, oo. Yung infections. kaya nga po ang Kaya ginawa niya, napaka-important. Mm. ang ginawa po sa kanya ni-recommend, tinanggalan isa-isa yung mga may bulok. O yun talaga yung walang ibang Opo. pero hindi biglaan ang pagtanggal sa mga bulok kasi masama rin yung hindi din maganda sa Yes katawan. po. Mhm. Opo. So actually po, itong mga ganitong condition po, minsan nagli-lead din po sa severe headaches kasi nga, yun nga po nakaka-apekto po, no? Kaya minsan po, pag sumasakit yung ngipin natin na, sumasakit yung ngipin natin, pati yung ulo natin sumasakit din. So, minsan po nagkakalagnat because of the infection. So, kakaroon ng So, pag ganyan po, dapat pa-check up na po agad tayo. Kaya nga po, mahal po yung magpaggamot kaysa po yung i-prevent natin mangyari po yun. Kaya, yun nga po, ini-encourage po natin lahat na mag-seek ng dental check-up, no, sa ating mga dentist. Meron naman po tayong mga dentist po sa mga City Health Office natin or Public hospital. I don't know kung sa mga barangay po, no, sa mga public hospitals na I think po kaya naman po siguro ng karamihan, pero alam naman po natin na hindi po talaga lahat kaya po ito. Pero ngayon po kasi meron na po tayo sa PhilHealth. I don't know kung you're aware na po, Ma'am Yes Sar, no, po. sa PhilHealth. Yes, Under Yaka the program. Yakap benefit. Mm-mm. Oo. So, under po dun sa expanded po na PhilHealth Yakap, yung Yaman ng Kalusugan program ng PhilHealth, ang members po na ito, ang mga members po nila ngayon ay makapag-access na po ng essential dental services as part of the primary care. Mhm. So, this include po yung routine dental check-ups, yung mga pa-cleaning, no? Importante po para makuha po yung mga tartar dyan or kung ano po yung sa ngipin ninyo. And then yung mga fluoride treatment, sealants ba? So, yun po yung ngayon yung sa programa ng ating PhilHealth. So, yung PhilHealth po kasi in-encourage din po nila yung mga Pinoy po, yung mga Filipinos to take advantage of this new benefits para po ma-reduce po natin yung risk po ng more serious medical complications linked to poor oral health hygiene. Like yung nasabi nyo nga po, na-share nyo po, Ma'am Sar po, no? O umabot na po sa ulo just because of the tooth decay. So, yun po yung iniiwasan po natin. So, wag po tayong mahiyang magtanong at magpatingin po, no? Mas maganda po yung yung iba po kasi natatakot sa dentist, lalo na po yung mga bata. Meron din po kasing adults na tinatakot din po natin sila. So, hindi na talaga sila nagpapa-check up dahil doon sa takot na yun. Or, kumbaga yung iba din po nahihiya din, no? So, wag po tayong mahiyang magtanong at wag po tayong matakot na magpatingin sa ating mga licensed dentist. Licensed dentist po, no? Wag po tayong kung saan-saan lang po na dentist. Doon po sa mga lisensyadong dentista. Mm-mm. At dito naman po sa Yaka program, alam niyo po, mga accredited doctors po ang pupuntahan nyo. So, ibig sabihin, mga legit na dentist po ang ipepresent sa inyo ng Yaka program. No, idagdag ko lang po kasi actually pinag-usapan din namin ng I think 2 hours ng PhilHealth nung nagkaroon kami ng press con last Thursday itong tungkol sa Yakap. Ang kagandahan po ng Yakap, hindi kailangan, kung kailan pa masakit ang ngipin nyo, masakit ang ulo nyo, kung kailan may sakit kayo, tsaka kayo magpapacheck up para magamit nyo ang Yakap program ng PhilHealth. No. Ang kagandahan po ng Yakap, wala pa kayong nararamdaman. Parang HMO siya actually. Wala pa kayong nararamdaman. Pwede na po kayong magpa-check up. Yung po yung kagandahan ng Yakap na hina-highlight ng ating partner agency dito sa ating program na PhilHealth nga. So, pwede kayo, ayun, no, pwede pala, ang galing, no, yung expanded program ng Yakap, kasali na pala yung dental service. So, ang gagawin nyo po, paano maging member ng Yakap program? Number 1, dapat PhilHealth member kayo. Sabi naman ng report ng PhilHealth, halos dito sa Zamboanga, 104% na ang member ng PhilHealth. So therefore, ang gagawin nyo na lang, magpapa-member kayo sa Yakap program. Paano kayo magpapa-member sa Yakap program? Puntahan nyo po ang ating Veterans Avenue office ng PhilHealth. Pwede po kayo pumunta sa eGov.ph, no, kung saan hahanapin nyo doon ang PhilHealth, ang Yakap. Pwede rin sa mismong portal, website ng PhilHealth, puntahan nyo po. Or ang nearest RHU na tinatawag,
no? Pwede kayo sa nearest accredited hospital, magtanong kayo kung doon ba kayo dapat magpa-accredited. Kasi dapat tama no, of your choice din kasi ang clinic. Kung anong choice mo. Pero meron din like sa mga pharmacy, nearest pharmacy. So, yun po yung kagandahan no, ng ating YAKA program. Pwede po kayong magpa-member at magpa-check up na din pala. Ang ganda po niyan. So, gano'n naman kadalas pwedeng mag-avail po, Ma'am Rowens, ng benefits under PhilHealth pagdating po sa dental? According po sa PhilHealth po, no, yung dental benefits po natin allows members to get 2 dental cleanings a year. So, yun po actually yung recommended na dapat po nagpapa-cleaning tayo in a year, dapat twice a year. And then, pwede rin po tayo magpa-check up under the package. So, yung mga children po natin may also receive mga fluoride application, while yung adult po natin are likewise encouraged naman po to avail of its strength yung fluoride application to strengthen po yung mga ngipin natin. Kasi syempre hindi lang naman po yung mga bata yung nasisiraan ng ngipin, no, pati yung mga adults po. So, pero according po sa interview po ni DOH Secretary Teodoro Herbosa, I think nabasa ko siya sa news, no? Ongoing po yung processing nung sabi niyo nga po dapat po accredited, no, yung dentist natin. Yes, tama po kayo, dapat accredited po yung dentist na magiging partner ni PhilHealth dito. So, kumbaga, ongoing pa po ngayon yung process ng pag-a-accredit nila ng mga dentists who are willing to accept patients po under the dental benefit package. So, yun po yun, Ma'am Sar. Yes, at pinag-uusapan po natin yung tungkol sa fluoride. Rowens, ano po ba itong fluoride? Especially ang fluoride treatment. Gaano po ito ka-importante din sa ating oral health? Okay, so yung fluoride po kasi natin, yung fluoride po kasi ay nakatulong po na strengthen po yung ating tooth enamel. So, making teeth more resistant po sa mga tooth decays caused by bacteria and sugars. So, yan po kasi kalaban ng tooth decay talaga. Yan kumbaga yung cause, yung bacteria. Kasi yung mouth natin, meron talagang bacteria yan, Ma'am Sar. No? So, kapag kumain po tayo ng lalo ng mga sweets, kasi yung mga sweets kasi, lalo na mga simple sugar carbohydrates. Kumbaga, yan po kasi, meron po siyang partial digestion na nangyayari sa mouth natin. So, nagtuturn na ito or nakakonvert na ito partially into sugar. Okay? Sa mouth pa lang natin. So, itong sugar na ito, plus bacteria, yun po yung nagkakos ng tooth decay. Kaya nga po kumbaga sa atin po, mas maganda po na pinapakain natin sa mga bata po yung mga gulay. Ayan po kasi, partial lang po no yung mga gulay or kapag fruits, mga ganyan. Although yung fruits po may sugar din po yan ha. Kasi ang akala po nila pag fruits ay healthy na siya kasi may natural sugar or healthy sugar. So lahat po ng sugar ay nakakasama po pag sumobra. Okay? So, dapat lahat po ng kinakain natin ay in moderation lamang po. So, yun po no, yung ating fluoride. Yung tooth decay po ay cause of bacteria and sugar na nasa mouth po natin. So, kaya kailangan po natin ng regular fluoride applications po along with cleaning kasi para matanggal po yung mga tartar, no? Para po maprotektahan po natin yung mga ngipin natin at ma-prevent po natin yung mga cavities and para ma-preserve po natin yung oral function po natin, no? So, this means po, no, makakaroon po tayo ng kaunti na lang na dental problems na maaari pong mag-interfere doon po sa pagkain po natin ng nutritious foods na later on, maaari din po mag-lead to malnutrition. Kasi, kumbaga, nalilesen po yung ating consumption of nutrients, foods. Kasi syempre yung pagkain, yung nutrients po natin, wala pong isang pagkain na naglalaman po ng lahat ng nutrients. So we have to eat a variety of foods to get a variety of nutrients.
no? So kapag may sira yung ngipin natin, di po tayo makakain or may kulang tayo ng ngipin, di po tayo makakain ng mga masasarap na pagkain, lalo na yung mga nutritious foods po. Mhm. At alam ko rin po sa mga toothpaste natin may mga fluoride din po diyan, no. Naalala ko rin po sa isang interview ko parang may kailangan lang na titingnan natin ilang fluoride ang meron doon sa toothpaste. Yun yung dapat na meron tayo. O parang naalala ko 1,000 to 2,000 ppm po ata 'yon. So pwede natin i-research yan para pag bibili po tayo ng toothpaste, yun ang i-check natin yung fluoride niya doon. Pero Ma'am Rowens, pwede niyo po ba kaming bigyan, no? Mga iilang tips, ayan, sa ating pagtatapos. Ano yung mga simple tips po na pwedeng gawin, sundin ng ating mga listeners para po ma-maintain nila yung good oral health everyday? Okay po, no? So, kumbaga kasi yung tema po natin ngayon, yung key message po niya is dapat po, dental health is part of your overall health, no? So, we have to take care of your health, of your teeth, of your gums. So, this includes yung mga cleaning, no? Regular cleaning po natin at least twice a year. Yung fluoride treatment po natin. Yung professional dental check-ups. Napaka-importante po niyan. So, it does not only protects your smile but also supports yung good nutrition and para ma-prevent po natin yung malnutrition. So, yung para sa mga listeners po natin, we should brush our teeth twice a day with fluoride toothpaste. And then, we also have to floss. Importante po yun na sinasabi ko po minsan sa mga pamangkin ko din ng mga baby pa. Dapat ako mismo yung nagpo-floss sa kanila kasi may mga natitira pa po kasi sa gitna ng mga ngipin natin. So, brushing your teeth alone cannot remove yung mga tinga-tinga po yung tawag doon, no? Sa mga ngipin po natin. So, we have also to floss daily and limitahan po natin yung mga sugary snacks and drinks, especially po sa mga bata. And also, we have to visit our dentist regularly for cleaning and check-ups. So, with the PhilHealth Yakap program, no? I hope po mas marami pa pong mga Filipino na mag-avail pa po ng dental services, no? Dental check-ups. So, itong mga habits po kasi na ito ay makakapag-protekta po sa ating mga ngipin, sa ating mga gums, no? Para po yung pagkain po natin, it will make our eating more comfortable and of course po ma-maintain po natin yung good nutrition para maiwas po tayo sa malnutrition. So, I hope po, no, marami po natutunan yung ating mga listeners today. So, yun po, mag-toothbrush po tayo, mag-floss po tayo, and limitahan po natin ang mga sugary snacks. Huwag po natin kalimutan, no, ang tooth decay, bacteria, and sugar po yung nagkakos niyan. So, yan po yung mga kailangan po natin i-prevent or yun, by brushing your teeth. Ayan. At maganda rin po na habang bata pa lang ang inyong anak, 'di ba alam na nila paano maging disiplinado, mag-maintain ng good oral health. O, minsan kasi bata pa lang, hindi na natin tinutoothbrush, 5 days na lang, hindi pa natin tinulungan yung bata natin na mag-toothbrush. So, dapat bata pa lang alam na nila, kailangan pala mine-maintain ko yung pag-toothbrush. Baka meron pa po kayong Mama Rowens take away, no, bago po tayo magtapos, ano po ang inyong encouragement sa ating mga tagapakinig pa, kung may dagdag pa kayo? So, gaya nga po ng sabi ko kanina, wag po tayong mahiya, matakot po na magpatingin sa ating mga dentists. So, mas maganda po kasi na i-prevent po natin, no, kaysa po, ang mahal po kasi ng dental cost, Ma'am Sar, no? I don't know kung sa ibang bansa ganun din po kamahal, pero sa Philippines kasi sobrang mahal. So, like yung cleaning, ang cleaning paminsan 800 pesos. Pag private, 1K na I don't rin know. 1K na din. Oo, So, depende private. po kasi sa severity. Mhm. Sa severity ng plaque nandun sa ngipin mo. So, yung iba umaabutin po ng mga 3K or more than that. So, bakit pa po natin hihintayin na umabot po tayo sa ganun po, no? With simple brushing your teeth lang to, lang po, no? Flossing daily. Iwasan naman po natin yun. Mhm. And actually po, Ma'am Sar,
isa din po sa cause ng ating tooth decay, yung mga smoke, ano yung cigarette, yung Yes, smoking. paninigarilyo. Kung napapansin niyo po parang nag-yellowish yung ngipin nila Yes. or baga nasisira po siya dahil nga po Mhm. yun sa mga chemicals din po, no? Mhm. Kasi syempre po yung enamel natin, yun kasi yung kumbaga nagpoprotekta sa ngipin natin. So pag may mga nakita na po kayo dyan na mga konti-konting bulok-bulok po no, sa ngipin natin, wag na po natin palakihin pa, no? Pumunta na po tayo ng dentist kasi yung iba po, hinihintay na mabulok na lang. So, ang tendency noon, magkakaroon ng, I don't know, yung implant ba yun? Implant ng ngipin? Or, I don't know, may mga tawag po doon na dental services po, no? So, napakamahal po na yun. Mahal po yun. So, wag na po natin hintayin. Nagumasa po tayo ng mga thousands po, no? Para mapaganda lang po yung mga smile natin. So, pumunta na po tayo sa dentist natin and sa mga PhilHealth po na members, no? Take advantage po doon sa ating benefits. Kasayang naman po kung may benefits po tayo tapos di rin naman po natin gagamitin. Mhm. So, maaari po siguro tayong magtanong, Ma'am Sar, no, sa PhilHealth, ano ba yung mga, Yes. sino-sino ba yung mga accredited dentist nila? Or baka, I don't know kung may mga posting na po kasi yung PhilHealth, kung sino po ba yung mga accredited dentist nila para kumbaga ma-aware po yung mga constituents natin, no? Kung saan po pupunta kasi syempre po ang dami pong dentist din dito sa Zamboanga City and all over the region. So, sino-sino ba yung mga accredited dentists? Pero according po sa PhilHealth kasi ongoing pa po yung accrediting ng ating mga dentists. So, hopefully, magbigay na po sila ng list po no, or magpo-post po sila ng mga list po ng mga dentists na accredited po ng PhilHealth na makapagbigay po sa atin ng dental health services. Mhm. At for more information po, ayan, every Tuesday, ang ating PhilHealth Partner Agency ay nagpo-program po dito sa DXAS. So, pwede po kayong makinig sa kanila every Tuesday, 1:30 to 2:30 p.m. para po ating maklaro kung may mga accredited dentist na ba sila under ng kanilang yakap program. Kasi maganda po talagang i-avail ito, no? Libre na ang inyong pag-avail nito. Ayan, oras po natin 8:27. Ma'am Rowens, maraming salamat po sa inyong pagbibigay linaw, sa inyong education, at pagre-remind sa amin, huwag nyo na pong hintayin lumaki pa ang inyong gastos, lumaki pa inyong problema, at lumawak pa ang inyong health condition, no? Yung bang magkasakit ka na ng iba't ibang sakit, meron ka na dahil lang pinabayaan mo ang iyong ngipin. Importante po yan para sa ating good health condition. Again, ang ating guest from National Nutrition Council, Nutrition Officer 2, Ma'am Rowens Zorilla. Thank you po. God bless you po, Ma'am Rowens. Thank you so much po sa lahat po ng nakikinig sa atin, lalo na po sa akin, na Yes. pabalik-balik po dito sa ating radio Nako, no guesting po. problem. No? Sana wag po kayong magsawang makinig. And sana po marami pa po akong ma-impart na knowledge po sa inyo. Thank you so Yes. much po and good morning everyone. Aabangan namin kayo next month, every third Monday, together po, ONZ and NNC. Oras natin, 8:28 ng umaga. Maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook, sa ating technician Kuya Romel Paulino. Abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sincoman. Magkarinigan tayo muli dito alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Sara May Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta.
Oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Ano